May iba naman tayo sa paggawa ng puto. Ito po ay putong bigas na may kalabasa. Napakagandang tingnan at katakam-takam. Rice flour ang gagamitin natin dito at mashed na kalabasa. Napakasarap at napakadaling gawin. Hi, I'm Dance and this is my channel. Ito po ay mga 300 grams or more na kalabasa at una sa lahat ay babalatan lang po muna natin ito at pagkatapos ay hihiwain po natin ito maya-maya. I-chop lang po natin into chunks ang ating kalabasa dito para mas madali po natin i-steam o maluto ang ating kalabasa kapag ina-steam na po natin ito mamaya. I-steam lang po natin ang ating hiniwang kalabasa ng mga siguro mga 5 minutes lang hanggang sa maging fork tender o kaya maging malambot na ang ating kalabasa dito. At pagkatapos agad natin imamast o dudurugin ng pino ang ating kalabasa dito at habang inimamast natin ang ating kalabasa dito ay special shoutout natin si Pilio ng Pasay City, si Teresita Sapnay ng UK, United Kingdom at saka si Annalyn Caberto ng Hawaii, US of A. Maraming salamat po sa palagi niyong pagsubaybay at pagtangkilik sa aking mga video recipe dito. At sa isang malaking mixing bowl naman ay maglalagay lang po tayo dito ng 1 3/4 cup na rice flour, 1/2 cup na sugar, 1/4 teaspoon na fine salt, at saka 1/3 cup na powdered milk. Maglagay din tayo dito ng 1 tablespoon na instant yeast at 1/2 tablespoon na baking powder. Pero kung ayaw nyong gumamit ng yeast, pwede naman po baking powder na lang. Siguro mga 1/2 tablespoon na baking powder ang kailanganin natin dito. Imikos-mikos lang po muna natin ang ating dry ingredients at saka idadagdag natin ang ating 1/2 cup na water dito. Gradual lang po ang ating pagdagdag ng ating water dito para ma-estimate po natin ang consistency ng ating butter po dito. Idagdag na rin natin ang ating 1 cup na mashed na kalabasa dito at imikos-mikos lang po natin ito hanggang sa mag-well combine po ang ating mga sangkap po dito at maging smooth po ang ating butter po dito. Para maging matingkad ang kulay ng ating kalabasa po dito, magdagdag lang po tayo ng yellow na food coloring po dito para maging katakam-takam po ang kalalabasan ng ating kalabasa pag napatluto na po ang ating putong kalabasa mamaya. At dahil gumamit po tayo ng yeast dito ay i-proof muna natin ang ating butter po dito ng siguro mga 1 hour hanggang sa magang double po ang volume ng ating butter po dito, kagaya ng ganito. At pagkatapos ay haluin uli natin ito para mawala po ang mga bubbles ng ating mixture po dito. Tulad ng sabi ko kanina ay kung wala po kayong instant yeast ay pwede lang baking powder na lang po at hindi na kailangan i-proof ng 1 hour. Direct na po ang mga 1/2 tablespoon na baking powder pwede natin gamitin ito. Ngayon ay mag-scoop naman po tayo ng ating butter dito sa ating prepared na mga molde. At almost full po ang ating paglagay ng ating butter dito sa ating mga molde.
Itap lang po natin ang ating steamer para magpantay po ang laman ng ating mixture dito sa ating molde. At pagkatapos ay steam lang po natin ito ng mga 15 minutes lang po over high heat at saka sa pre-boiled na water ang ating pag-steam po dito. At ito na po ang ating napakasarap na putong kalabasa using rice flour. Palamigin muna natin ng konti bago po natin i-unmold at para hindi madurog po ang ating puto dito. Pero guys, kung ngayon lang po kayo napadaan dito sa Dan's Food Park, mangyari po lamang na paki-subscribe po ang aking channel, paki-click lang po ang subscribe button sa baba at pati na rin ang notification bell para palagi po kayong updated sa mga susunod kong video uploads. Maraming salamat po. Kung meron po kayong mga comments or kung meron po kayong mga request na recipe, paki-post lang po sa comment section sa baba at sisikapin natin na tugunan ito.